Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba yung mga OFW is noong una, pagpunta pa lang dito sabi isang contract lang uuwi na. Pero bakit habang palapit na mag-end yung contract, ayaw nang umuwi ng Pinas or gusto pa magtrabaho. So ayaw na mag for good. Kasi guys, ito yung reason. Ako, nung bago ako pagpunta dito, nag-promise ako sa sarili ko na isang contract lang. Kahit yung mga kaibigan ko na kinakausap ko, sabi ko talaga isa lang, babalik ako. Sabi ko nga sa company ko sa Pinas, kasi nga ayaw nila akong paalisin, is, sabi ko, ano lang sir, 2 years lang, tapos balik ako agad dito. Apply ako uli, sabi ko ganun. Pero ngayon, napalapit yung araw na mag-finish contract na ako, ilang months na lang, 6 months na lang ba? Sabihin natin 8 months pa ba? November na ngayon, December, January, February, March, April, May, June, 7 months na lang guys, is mag-e-end na yung contract ko, pero wala pa sa isip ko na mag for good, magre-renew ako. Isa sa reason is, yung mga napundar natin is hindi pa sapat, yung hindi pa tapos, ayan. So, sabi ko dati, iniisip ko, yung isang taon ng trabaho ko dito sa Hong Kong is sapat na para ipagpatayo ng bahay. Pero nung sinimulan ko yung bahay, hindi pala kaya. Hindi siya kaya. Nasa 400,000 plus na yung nagastos ko, pero kulang pa din. So, kailangan ko siyang tapusin muna kahit hindi sabihin natin na hindi siya yung tapos na tapos. Kahit basta matirahan lang, mabubungan lang, may kuryente naman na maanuhan lang, ma-finish lang, okay na ako doon. Basta malagyan lang ng bintana at pinto, okay na ako doon kahit paunti-unti na lang pag nagkapera. Pero sa ngayon, wala pa talaga sa isip ko yung mag for good. Kaya sabi ko dati, hanggang 29 kasi ako matatapos yung kontrata ko, ilang na lang, magta-30 na ako. Sabi ko dati, 29 okay na ako kasi kailangan ko na mag-asawa kasi nga, tawag nito, malapit na magmatandang dalaga. So, yun yung goal ko. Pero ngayon, hindi na ganun, guys. Hindi pala, mag for good. Lalo't pag walang ipon. And then, wala ka pang stable. Hindi kasi pwedeng umuwi ka na, yun lang, nakita mo lang, may bahay ka. Hindi pwede yung ganun. Kailangan meron kang pagkakitaan. Meron kang kahit masimula na konting negosyo, kahit yung sari-sari store lang. So, yun yung nasa isip ko ngayon. Kaya sabi ko talaga, goal ko, matapos tong bahay sa susunod ko na contract, and then, makaipon konti. Bayaran ko din yung sa SSS ko, kasi nga, yung inutang ko nung nag-pandemic 2020, sa calamity loan na 16,000, chinek ko sa ngayon sa online, is umabot na ng 27,000 yung babayaran ko. And yung hulog ko sa SSS is nasa 100 plus thousand na. Kaya kailangan ko talagang ipagpatuloy yun para pag edad ko ng 60, meron akong kahit papano pension na makuha sa SSS. So, yun yung goal ko, na matapos yung sa SSS ko, and then matapos yung bahay. Tapos, kahit makakuha man lang ako ng sakahan doon or makabili ng konting lupa na para merong kahit na, yun nga, meron kang tindahan na maliit. Meron ka pa ding ibang source of income na masasabi na every 3 months pwede kang makakuha ng ani o kaya pera kapag nag-garden. Kaya yun yung gusto ko. And yun yung ko talaga, ginugol ko ngayon. Hindi ako magfo-for good nang wala akong ipon, wala akong pera na para sa sarili ko. Ayoko. Kasi ayokong bumalik na ng Hong Kong pagkatapos. Kasi guys, nakita ko yung ibang OFW, mahirap yung trabaho nila compare sa trabaho ko dito. Kaya iniisip ko, yung trabaho ko ngayon napakadali. Kaya ayoko siyang bitawan. Kung aalis man ako dito, ibig sabihin nun is hindi na ako babalik ng Hong Kong. Kasi nakita ko yung ibang domestic helper, the way sila na maglinis ng CR, yan lahat, basain nila lahat, kuskusin nila lahat. Araw-araw kinukuskus nila yung mga salamin sa shower area. Samantalang ako dito, pag naglinis ako ng CR, is pupunasan ko lang yung salamin, and then yung sink, tsaka yung toilet. Sa kanila hindi, kuskusin lahat. Sabi ko, ang gaan na pala ng trabaho ko dito. Tapos nag-iinarte pa ako. Kaya iniisip ko talaga, kapag umalis man ako dito sa Hong Kong, dapat sila yung amo na aalisan ko. Dapat hindi na ako yung lilipat sa ibang amo. Kasi
alam ko talaga mangyayari sa akin pag lumipat pa ako. Hindi na ako mapupunta sa matinong amo. Okay na ngayon guys na kuripot yung amo ko, tipid sa pagkain, as long as hindi ako mentally and alam mo yun, mentally na ngug-ngug ka, alam mo yung sigaw, nandun yung physically ka pa na pagod na pagod. Pagod ako dito sa pagod, pero hindi yung ganyan. Okay pa naman ako, hindi yung grabe yung trabaho nila guys, tsaka yung mga amo is perfect. Sa akin dito, okay lang makita niya na may mga buhok sa daanan, kung meron man, hindi naman ako perfect magtrabaho, and makikita niya naman na tinatry ko yung best ko. Hindi ako nakarinig sa kanya na, ang dumi-dumi, ganyan, hindi ka ba naglilinis? Minsan hindi ko narinig yan sa amo, kaya thankful ako, kaya kung gusto ko man na mag-end or hindi na talaga ako lilipat. Hindi ako naghahangad ng malaking sahod na yung gawin ka namang robot. Ayoko nang ganun. Okay na ako dito sa amo ko. Tingnan mo ngayon, day off ko. Wala, nandito lang ako sa bahay. Lalabas lang ako kasi kakain ako kaya nakaayos ako ngayon. Pero yung katukin ka, umalis ka na dyan, day off mo ngayon, ba't nandito ka sa bahay? Wala silang pakialam na ganyan. As long as, wala, naglagay lang ako ng tubig sa pitchil doon, tapos bumalik na ako dito, gising na nga kanina yung bata nung paggising ko. Tapos sabi ko sa kanya, kumain ka ng tinapay dyan. Tapos sabi ng amo kong lalaki, kasi nandyan din. Sabi niya, kaya kami gumising kasi pareho kaming dalawa na gagawa. Ako gagawa ng trabaho ko sa laptop, siya gagawa ng homework niya sa papel. Pero tignan mo ginagawa niya, naglalaro siya. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, upo ka na dito. Gawin mo na yung homework mo, tapos kumain ka ng tinapay. Sabi ko, nilagyan ko lang siya dyan ng tubig, tapos sinarado ko na yung pinto. So, ganun. Walang problema sa amo ko. Kaya, yung mga iba na nagtatrive talaga. Alam mo guys, yung iba, 36 years old, nandito pa sa Hong Kong, 8 years na sa Hong Kong, wala, hindi pa din na mag for good. Yung iba, isipin mo, 15 years na. Kasi ang daming problema sa Pinas, ang daming lahat sa'yo, ang daming pwede. Kaya siguro nagre-regret din yung iba kasi nga sinayang nila yung ilang taon nilang pagtatrabaho dito sa wala. Lalo yung mga walang naipundar. Tinatanong ko yan sa sarili nila. Umabot sila ng 8 years, lalo yung walang asawa, tapos walang nakitaan, wala kang nakitang kasi wala kang nakitang pundar. Ayun yung pinakamalaking regret mo sa huli. Yan yung talagang, kaya proud ako sa sarili ko, kahit na ganito ako, kahit papano may nakita akong bunga ng pinaghirapan ko sa huling araw, ay katasya ng pag-abroad ko. Yun yung masasabi ko. Pero naawa ako sa iba na walang naipundar. Andun yung wala. Kaya ako guys, kuripot ako sa kuripot. Gumagala ako, pero nandun yung yung budget ko is dapat nandito lang. Kasi ayoko na sa huli may pagsisisihan ako. Masaya din naman ako sa sarili ko kung ano yung na-achieve ko ngayon, ano yung nakuha ko, kasi nga pinaghirapan ko to and walang ibang tumulong kundi ako. So, tuwang-tuwa ako sa nangyari sa buhay ko. Kaya, siguro, isang contract pa ako. Last na to, promise. So, last na talaga kasi wala na. Huling jeep na to na darating para sa akin, magiging matandang dalaga na ako pag itutuloy ko. Yung mga kaibigan ko, tignan mo naman, 36, tas yung isa 34. So, meron pang mas matanda. Wala na. And puro pamilya, pati yung mga pamangkin, pinaaral. Tapos sa huli, yun yung problema. Hindi natin alam kung hindi naman natin ahawak yung utak nila. Kung sa huli, tutulungan tayo or hindi. So, kaya talagang para din muna sa sarili. Yung subscriber ko nga, nagsabi na hindi siya nagkaroon or hindi niya priority yung branded na damit as long as meron siyang gold na naipon. So, yun yung pinaka-best talaga na na investment yung gold sa totoo lang. Pero sa ngayon, hindi pa umabot sa utak ko yan. Alam nyo guys, merong mga gold sa Pinas, sa Palawan, ako tumingin dati, na 30,000 ang kapal na. So, kung gugustuhin kong bumili ng gold, pag uwi na lang ng Pinas, meron kasi sa Palawan Pawn Shop na nakadisplay sila doon. Alam ko sa Quezon City kasi yon, sa may Centris may Palawan doon. Parati akong dumadaan kasi gusto ko talagang makabili ng isang gold. Pero
kapag sa Pinas ka hirap kasi merong emergency and yung naipon mo punta agad doon. So tinitignan ko siya, yung mga gold na yon is yun yung nasanla tapos hindi na nakuha ng may-ari. So ngayon binebenta nila. And ang ano ng bentahan, hindi siya good price na siya. Kaya gusto ko siyang makakabili ng ganun. Sabi ko talaga pag nagkapera ako. Kaya gusto ko pag nakauwi ako, makabili man ako kahit isa nun. Ayokong bumili dito sa Hong Kong kasi mahal siya. Oo nga, mahal, pero maano daw ibenta. Pero mas gusto ko pa din sa Pinas. Sa Palawan na lang kasi nga gusto ko ding regaluhan yung mama ko kahit isa man lang nun. So, ayun yung goal ko. And makaipon kahit papano. Yun yung inaano ko talaga ngayon. Gusto kong ma-achieve and pinagpipray ko. And sa tagal-tagalan mo palang nagtatrabaho, yung dating trabaho na hirap ka nung bago ako dito, parang feeling ko pinaparusahan ako. Ngayon guys, madali na lang siya sa akin. Yung kamay ko every time dati na inaano ko siya, na sa gabi, talagang iniiyakan ko tong kamay ko kasi ito yung pinaka-favorite ko sa lahat na parte ng katawan ko, itong kamay ko. Kasi nga, kahit yung mga kapatid ko, inggit na inggit sa akin, sinasabi nila always na yan, wala kang ginawa, kundi magpahaba lang ng mga daliri mo. So, parati ko tong tinitignan, inaalagaan ko to. Tapos nung nandito ako, naranasan nitong magsugat, naranasan nitong na mag-dry. Ang pangit-pangit ng kamay ko, yun yung iniiyakan ko dati. Pero ngayon, wala na. Hindi ko na siya iniiyakan. Iniisip ko na lang na para sa pamilya, para sa pangarap ko, kaya gagawin ko to. Kaya yung mga iba din, hindi nagfo-for good agad-agad. Kasi guys, wala silang sapat na pera na naipon. And kapag nandito ka na kasi nangihinayang ka sa isang buwan na meron kang 35,000, na kapag nasa Pinas ka, wala. Ngingiti ka lang dun, wala kang 35,000. Kaya nakakapanghinayang, lalo pag yung amo mo mabait, hindi mo mabitaw-bitawan, lalo yung mga alaga mo, mahal ka, hindi mo mabitawan. Kaya, hindi rin natin masisisi yung ibang mga OFW na halos dito na sa Hong Kong tumanda. Kasi nga, dahil sa hirap din ng buhay sa Pinas, inaasahan ng pamilya, and also kapag nandito ka kasi sa Hong Kong, malaya mong magagawa yung gusto mo, as long as nakaka-earn ka ng pera, and also nakakapag-enjoy ka. Dito, pwede kang mag-hiking, mag-ganyan, swimming, mag-bar kung gusto mo. As long as every month, meron kang sahod na makukuha. Hindi ka lugi. Kaysa sa Pinas, kung iinom ka doon, iinom ka lang, wala kang pera na makukuha. Dito sa Hong Kong, mas okay siya sa akin. Kaya maraming, alam mo, nandun yung pressure na ayaw mong munang mag-for good, ayaw mo, gusto mo patuloy-tuloy yung trabaho, pero nandun yung pressure na hindi ka na bumabata. Nandun na yung time na magregret ka sa huli kasi nga tumatanda yung parents mo, baka hindi mo na sila makasama ng matagal. Ayun yung nasa utak ko ngayon, pero iniisip ko na lang always para sa kanila tong ginagawa ko, kaya kakayanin ko, kaya titiisin ko pa, ayan, kaya kailangan ko pang magsakripisyo, pero kailangan hanggang doon na lang yun. Kailangan meron din ako para sa sarili ko sa huli. So, yun yung iniisip ko na makaipon. Ipon, as in, bahay. Malapit na siya, guys. Alam mo yung pinapray ko? Natapos ko na yung sa cellphone. Ito yung dream ko dati. So, okay na ako dito. Siguro ilang years ko yan mapalitan. And, cellphone, bahay, and then pundar, lupa, kahit makakuha man lang ako ng sakahan, and then tindahan, madali lang yung tindahan kasi meron naman ako doon. Ang sa akin lang is ako mismo yung magbantay. Maano ako pag yung parents ko, masaya na sila sa ganyan, alam mo yung, wala, may makuha lang sila na tubo na 100 sa isang araw, ganyan. Hindi katulad nung ako na grabe talaga yung bentahan ng tindahan ko noon. Hindi katulad na ako yung nagbabantay. And ayoko iasa sa kanila yung pera ko. Kasi kada uwi ko dati, parati kong nilalagyan niya ng laman. Yung namin, yung tindahan namin, nag-uubos ako minsan ng 5,000 para lang mapuno. Pagbalik ko na naman, wala na namang laman. Hindi na, nami-maintain niya, pero yung ibang bagay, wala na uubos. So, hindi ko pwedeng ibigay sa mama ko yung kapital na siya yung paghawakin ko. Alam ko sa huli, mawawala. Wash out. Kaya gusto ko hayaan ko na siyang i-maintain niya ngayon yung tindahan niya doon na nandoon. Kapag ako na lang may hawak nun, ako na gusto kong maglagay ng bigasan. And then sa hapon, para extra income is mag-ihaw-ihaw. So yun yung gusto ko. Pero sa ngayon muna, focus muna ako dito kasi sayang yung every buwan na meron kang sahod na makukuha.
iniiyakan ko din yung utang ko kasi nga hindi ako sanay na may utang. So, ang bigat, parang feeling ko, ang bigat-bigat ng dinadala ko ngayon. Every month akong nagbabayad, iniisip ko talaga, ay ilang months na lang, matatapos na ako. 4 months na lang, matatapos na ako sa utang ko na yun, yung pinakamalaki ko talagang utang. Yung 21,000, yung binabayad ko dun every month. So, yun yung pinakamabigat na utang ko ngayon. So, yun yung pinoproblema ko. Binabayaran ko naman siya, and ayan, konti na nga lang yung natitira sa akin. Kaya pag natapos yun, parang ang laki ng bato na natanggal sa akin. Ang laki ng problema na nawala sa akin. So, makakapagsimula uli ako bili ng mga materyales sa bahay. Kasi meron na akong mga materyales na kailangan bilhin. Ang problema na lang is pera. So, ngayon, nagbabayad pa ako ng utang. Kaya sabi ko sa mama ko, konting tiis na lang, matatapos na ako sa utang ko. Sabi niya, okay lang yan. Kasi nga, tag-ulan pa naman ngayon. Gawin natin tong bahay kapag tag-init na, sabi niya ganun. Kaya, pero guys, doon sila ngayon nagluluto sa bahay na pinagawa ko, pero natutulog sila doon sa maliit lang na parang kubo-kubo. Kasi nga, hindi pa talaga pwedeng matulugan yung bahay kasi pag umulan, yung hagdan doon sa taas, yung tubig doon bumubulwak sa hagdan pababa. Kaya basa yung yung semento. Ayan. Pero, pwede naman sana siya. Kaso nga lang, yung tubig, basa talaga. Ayan lang. And kaya hindi natin masisisi yung ibang OFW kung hindi pa talaga kaya mag for good. Kasi nga, ang dami pang responsibilidad, ang dami pa, yung iba may pinapaaral pa. Kaya yung kaibigan ko sabi, 2 years lang ga, ano lang tayo, for good na tayo, uwi na tayo. Pero ngayon, chinat ko, kahit nahirapan siya, sabi ko uuwi na and contract na. Hindi ga, uuwi lang ako pero babalik ako uli. Kasi nga, may pinapaaral ako. So, wala. Malulungkot ka. And then, yung edad niya is mas matanda siya sa akin. Ngayon, 30 na siya. So, pag uwi niya, 32 na siya. So, 33 na. So, diba? Ang daming nagiging matandang dalaga dito sa Hong Kong. Yung may kaibigan din ako, 40 plus na, 50 na. Ay, sa hirap ng buhay, mas na-enjoy na lang talaga. So, ayun guys, sana kayo pagpunta nyo dito, yung pangarap nyo or yung nyo na 2 years lang, hindi nyo magagawa yan, mag-e-extend kayo, another contract. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.